Ako noon, nung habang nandun na kami sa Silan, habang six-by ako, lumaki ako sa hirap. Bundok din yung amin sa Suripin, La Union. Bundok din. Binabagtas yung six-by, yung daan papunta sa Batalyon, sa Matarling. Nakita ko yung kabundukan na doon ako lumuha na hindi ko alam ganito pala ang buhay ng sundalo, kabundukan din kako. Pero dahil sundalo na nga nang binigay ng Diyos sa akin, yun ang plano niya na nandun din sa Biblia na yun ang plano niya sa akin, sabi ko. Ano ang bawat isa sa atin, may plano ang Diyos. Hindi na ako nagdalawang isip dahil andun na nga na sa 3 taon ko sa tin company, bali naka-experience din ako ng doon, ng encounter. Yung na-encounter ang first company, namatayan sila ng 7. Meron akong kapats doon na unang assignment niya, inaasahan din magulang niya na si Let Duranyeses. Yung kabats ko na namatay doon. Ngayon kami, Tin Scout Ranger Company ang nag-reinforce noon. Yung araw na yon, hindi ko matandaan kung anong pizza yung basta nung 96 o 96 ba yun, 97 ba yung taon na yon. Hindi ko matandaan. Kami ang nag-reinforce noon, 10 company, 12 company, at saka 7 company ba yun, yung nandun sa Basilan noon. At doon yun ang una kong experience sa laban na doon ko naman yung yung support sa kanyon na dumadaan sa taas yung kanang bala. Kumikot na hindi mo alam kung sa'yo babagsak. Hindi na rin alam kung saan ang bagsakan dahil malapit lang sa taas na marinig mo yung hone ng officer kanyon. Pero pagdating namin siya, ang na-recover namin, yung namatay na tropa, Tapgo, at saka yung overs na kuwan ng kalaban, yung guan. Yun na lang naabutan namin noon. So ganun pa man, successful naman yun. Dahil reinforce na lang kami kinabukasan. At nagdayan ng mga buwan, dahil sa mangyari na yon, ang tin company naman ay nilipat dito sa Tumabong. Pero hindi ko alam kung bakit. Dahil higpit siguro ng duty doon yung sa, ang tawag niyan, yung checkpoint. Inilipat kami sa Tumahubong. Parang kumbaga itinako. Naabot na naman kami ng buwan doon. Dahil nagkakagulo nga noon. Tapos nung umabot ng 1998, yung pag-schooling ko ng Ranger, na-pull out ako doon sa company sa Basilan. So, nag-schooling ko ng Ranger 1998. Parang napan man ako, master. 1998, pina-school kami ng Ranger sa 10 company. At yun nga ang class namin, SR class 133-98. Sa madaling salita, dahil sa tuwa at bag ng ating Panginoon, natapos ko naman ang Ranger class ko na hindi nag-ulit-ulit, hindi nagdalawang class. Successful naman yung mission namin dahil NPA area, infested area yung lugar na pinag-missionan namin. Magaling ang dahil noon ang mga cellphone, yung sinasabing high-tech na noon, 1998, 99. High-tech na noon, may cellphone na noon dahil dito sa Quezon, yung pinuntahan namin sa Quezon, overs na lang din ang naabot namin. Hindi namin mabangga yung kalaban dahil umiiwas. Dinala kami dito sa Mindoro. Dinala kami sa Sangli Point at dinala sa Mindoro. Pagdating namin sa Mindoro naman, mabuti na lang at
umulan, umulan, hindi, yung dismission namin sa Mindoro, yung pag-withdraw namin, pinick up kami ng chopper. Hindi lahat na pick up ng chopper noon. Pero positive yung area, hindi lahat pick up ng chopper. Positive yung area. Dahil umulan, hindi lahat ay back, hindi lahat na withdraw sa lugar. At yun namin yung naiwan noon sa area. Dahil sa pag-ulan nga, dumilim ang kuwan, umambon. Kami ang naiwan kinabukasan, naglakad na lang kami. Habang kami naglalakad na pa-withdraw, nasa lubong namin yung grupo ng mga kalalakihan. Ang kabady naman namin noon sa Mindoro Fifth Company, Fifth Scout Ranger Company. Yun ang mga kabady namin. Na silang blocking force kung mga kuwan. Nung pag namin, dahil hindi nga kami na kuwan ng chopper, nakasakay, naglakad lang kami. Ayun, at nasa lubong namin ang grupo ng kalalaki na umabot na 10 mahigit yun. Pero doon, pas yung loob ng isa na tumiritso. Pero yung doon kami nagtaka, meron isang tumakbo na natakot sa amin. Isang lalaking kuwan. Tumakbo siya, tapos hinabol ng classmate ko, mga kabady kong ranger, hinabol niya, sinundan. Meron itinapon na sulat. At yung sulat na yun, may nakalagay doon na kuwan. May nakalagay doon na sabi, mga kasama, mag-ingat kayo at dito ang mission ng Scout Ranger. At may kapating Pep Scout Ranger Company. Yun ang nakalagay sa sulat. Tapos may dala, ewan ko kung anong gamit nung may pera pa doon na daan, na kasama sa sulat na itapon. Sa sobrang siguro ng lalaki, hindi niya na ako na yung pera. Na sabi doon sa sulat, mga kasama, mag-ingat kayo dahil dito ang Scout Ranger Company, Scout Ranger class sa kabady ng company. Yun, nakalagay sa sulat. Yun ay suspected na nakalaban. So, ang ginawa namin doon, interrogate, pero yun, wala siyang alam, wala siyang inamin dahil gamit lang ng panyon. Dahil civilian din yun na walang kaalam-alam na kumbaga gamit lang na nagpahatid ng mensahe. Doon ko na kuan na high-tech na noon dahil kung ano man yun, bakit alam nila na magtitismission ang ranger doon at saka bading Pep Scout Ranger Company doon. Nagtaka noon sa kahit yung official na nagdala sa akin na mga classmate namin doon, sila nagtaka kung bakit gano'n. Pero gano'n pa man, tuloy pa rin yung withdraw namin. Yung nakuha namin na body count na pinaghinalaan ng katawan na kumbaga nagamit lang, itinan over namin sa Pep Company ng Ranger. Sila nang bahala. Pa-withdraw na kami noon. Yun ay, tapos na rin yung extension ng test mission namin noon dahil isang buwan ng test mission namin sa Quezon, hindi kami napagawa. Extend kami ng another isang buwan sa Mindoro at iyon na naging accomplishment namin. Sa Madalisa, nakagraduate naman kami ng ayos na o yung class, walang agas. Nakagraduate lahat. Sa madaling salita na katapos ng graduation, bumalik sa kanya-kanyang. At yung 1999, pagka-report ko sa 10 company, bagong ma-organize ngayon ang dalawang kumpanya, yung 16 at saka 10 company. At isa ako sa na-relieve sa company na sa 17 Scout Ranger Company na bagong organize. At ito napunta ako sa 17 Scout Ranger Company na dito ko ngayon nakuha ang kapalaran ko kasama sa serbisyo na sinasabing sinumpaan tungkulin na ito pala magiging plan ko sa 17 naghihintay. Organize ang 17 Scout Ranger Company 1999 dito rin sa headquarters sa Bulacan. Pagka after ilang buwan na refresher, dito kami asan sa area ng 3rd Battalion sa
Laguna, Quezon, at saka dito sa Rizal. NPA, NPA infested area pa rin dyan na lugar. Ngayon, nung taon yan, 1999, kainitan din ng NPA dito sa lugar na yan, dito sa Santa Ines. May na-recover din kami kampo dyan, Santa Ines. Pero ganon din, leftovers din ang naabutan yung mga kampo na alam na papasukin na pinag-iiniplan na lang, mga gamit na lang nila. So ganun naman, successful naman at walang, yun nga, magaling ang kalaban dahil high-tech na, 99, kauso na ang sipon noon. So nung pumunta ng Abu Bakar, 2000, yung hawak ng 3rd Battalion na kumpanya noon, yung HSS 5th Company, 9 Company, at saka 17 Scout Company. Dahil pumunta sa Mindanao noon sa Bakar, sa Matanog, na tawag yan, na down ng tropa, maraming namatay na tropa noon. Kaya ang isang kumpanya, dalawang kumpanya noon is nagiging kumbaga skeleton, wala nang yung outnumber kumbaga. Kaya hindi na effective na pang-combat operation. Ayun ang ginawa ng buong region noon, pinag-swapping yung 3rd Battalion at saka 2nd Battalion, pero yung kumpanya lang. Kaya yung sabi, yung 5th Company, 9th Company, at saka 17 Scout Ranger Company, yun ang dinala sa Cotabato, sa Abu Bakar. Dahil outnumber na yung kumpanya noon, na skeleton. Yung na 6 Company, 8 Company, at saka 18 Company, yun ang nag-capping noon. Pagdating namin doon, ang nakabady namin noon, yung mga Marines, yung bombing na lang yung mga bombing na lang na nabutan namin, bombing ng tropa, dahil nakikita man yung mga nakikita na ang tawag niyan, nakikita na tumatakbo. Kaya nire-requestan ng 105 o bitin, yun. Pagka kami na lang yung supporting effort sa baba. So, daling salita, wala naman kami ang tawag niyan. Kung kami nag-clear na lang sa bombing kung may mga panba doon. Pero dito sa parting pagpasok namin, dito na parting mismong Abu Bakar na yon, kasi maraming tropa ang pumasok dyan sa Abu Bakar na yan. May mga Friends, IB, composite na. Diyan kami na dito pagpasok sa may yun na noon. Na doon na naman ang yung counter namin, pag-rescue doon sa ayun nga, yung pagpasok ng kampo, nakuha namin na may sumender na kuwan man yun, na foreigner, hindi doon kami nagtaka noon. Pagpasok namin sa lugar, may surrender na foreigner. May surrender na foreigner, nagtatamay siya. Pero ang nawa ng tropa, hindi naman pinatay dahil tumaas nga ng kamay. Tumaas ng kamay, hindi pinatay, inintigit na lang. Interrogate, tinanong kung saan yung kalaban, itinuro niya sa taas. Ayun, yung hike na yon, itinuro niya na nandun yung kalaban. Yung natas yung company, siyang aakyat ng lugar. Doon sa pag-akyat ng ground na yon, doon hindi pa kami nakapisto sa lugar baba na dahil umakyat yung Scout Ranger ang company sa high ground
na tinuro ng trainer na doon ng kalaban. Hindi pa kami nakapunta sa baba. Nagkaputok na doon sa taas. At doon na wounded yung pagkaputukan na yun, yun yung grabe rin na naranasan namin doon dahil sa baba din, ilang tropa din ang naipon sa kalsada na hindi na alam kung saan